Sige po. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon at hindi ko alam sasabihin ko. Yung ano, yung palaging yung pananariwa sa kaligtasan na aking naranasan. Yung yung salita ng Panginoon, ayan. Isa pa din yung mga natutunan dito sa simbahan. At pinagpapasalamat ko rin po yung kalagayan na meron ako ngayon. Dahil kanina po pala, hati-hati lang to. Yung mga bisita ko po, pinuntahan ko po kanina, gusto pa nila sumimba. Kapalad natin, yung kita ko, ang kinakain nila, pagpag, nagluluto, tapos kita ko po yung gano'n. Ako yung nandun, inalok po ako eh. Ako po yung nakakain ng pagpag dahil kakakulitan ko na ako yung bata. Pero nung nakita ko yung sila po pala yung mga taga-basurahan, kaya alam na ho natin yung gano'n. Kaya nga po, ako yung nagpapasalamat din sa inyo. Sila po ituwan-tuwa sa atin, hindi natin pinaparamdam na iba sila sa atin. Ibig sabihin ay yung ma-appreciate mo yung kalagayan mo ngayon, yung makakain ka ng simpleng ako po yung Marte po ako sa ulam pero kinakain. Kaya lang nung nakita kong ganon, ako yung nahiya ako sa Panginoon. Pambihira. Kita ko kung ano yung pakain doon sa mga itik, sa manok, yun din ang kinakain nila. Tapos kita ko yung mga living organism. Ibig sabihin, ako'y nahihiya, ako'y naaawa. Hindi ko alam ang gagawin. Pero ako'y nagpasalamat sa Panginoon. Panginoon, ako'y salamat po at ako'y nandito. Kanina lang po, kanina umaga. Kaya nga po ako'y late kanina, inantay ko na pong maluto. Dahil sila'y kakain pa lang. Kaya siguro pinapakita sa akin ng Panginoon yung mga ganung bagay para siguro baka darating din sa yung time na yun na ako'y masanay rin. Hindi ko alam, pero ako'y nagpapasalamat na hindi tayo ganun. At wala pa naman ang nababalitaan na may mga kapatid tayo na nakakaranas ng ganun. Kaya siguro pasalamat lang tayo sa kung ano meron tayo. Tapos ang topic pa kanina, dissatisfied contentment. Yung pagde-desire natin na higit sa kung ano meron tayo, ay bawas-bawas eh. Makontento tayo sa kung ano meron tayo. Kaya, sampal sa akin po yun eh. Sampal po sa akin. Pero sila po, kaya nga po kung inyong papansin kanina sa preaching, expressive po sila. Tuwan-tuwa sila eh, tuwan-tuwa. Yung enjoy nila kung yung environment na meron tayo. Kasi po yung kanila po ay dulo. Basurahan dito, basurahan sa harap. Tapos wala silang kapitbahay. Sila lang. Tapos tuwan-tuwa ko sila pagka nandito. Kaya nga po nung hinatid ko nga po ulit, sabi ay sa linggo ulit. Tapos sana madami pa kaming makasama. Tuwan-tuwa po sila sa atin. Pero di ko alam, puro mahihirap ang binibigay sa akin ng Panginoon. Pansin ko lang. Wala pang binibigay sa akin mayaman. At saka po, yung mga bata, ayun, biyaya talaga sa akin yun eh. Nasusubok yung aking pasensya. Nabibuild yung aking patience. Si Cyrus po ay nasa ospital, nag-ihipon ng buong dugo. Kaya hindi siya nakasama. Kaya sila ay pinasama ngayon kasi walang trabaho sa kanila. Wala silang trabaho ngayon sa kanila, kaya pinasimba. So kung may trabaho sila mga bata, hindi sila makakasimba. Ibig sabihin, hindi ko alam, bakit ganun pinapakita sa akin ng Panginoon? Okay, nagpapasalamat na lang. Panginoon, salamat. You are sovereign. Hindi ko alam kung anong gusto mo sa akin buhay, pero turuan mo akong tanggapin yung mga pinapakita mo sa akin. At isa pa, pinagpapasalamat ko rin yung aking family po ay, kaya nga po ako malimit magyakag sa bahay eh. Pagka may mga nagbabible study, tayo muna sa amin saglit. Gusto kasi ng aking kapatid na ang mga churchmate ko daw ay bumisita sa bahay.
Ibig sabihin, ang gusto nila, sa halip na ang bumisita yung mga maglalasing, ay yung mga ka-churchmate ko na lang daw. So, ibig sabihin, open sila sa atin. Kaya ako yung nagpapasalamat na nag-iiba ang takbo ng panahon. Nag-iiba ang takbo ng panahon. Siguro ito na nga yung panahon para sa aming pamilya. Kaya ako yung nagpapasalamat, Panginoon, kailan ka? Salamat po. At hindi ko alam, siguro may isip lang ako. Pero salamat din sa Panginoon sa mga ganung bagay. At nagpapasalamat ko rin yung mga rebukes na akin natanggap. Masakit, pero masaya. Ibig sabihin sa masaya, ako'y may natutunan. Part naman pala ng rebuke na ako'y masaktan. Pero para din pala sa akin yun. Tsaka nagpapasalamat ko din. Yung ako po nung Wednesday ay nagkalagnat. Hindi ko lang pinalata. Tapos Thursday, may nausbong na sa akin balat. Tapos Friday, ayan na. Ang dami ng makakati. May sikal po ako. May sikal ako. Wala pa lang sa aking mukha. Pero sa aking legs, bat-bat na. Tsaka sa likod. Tulungan niyo ako. Tsaka yung nangyaring outing, ayun po parang ako yung na-relax, na-refresh. Ang sarap po sa pakaramdam na simula nung pagpunta ko doon, ako yung nagbabad na hanggang alas 12 ng gabi. Yung pananabik ko sa dagat, ang sarap sa pakaramdam na hindi puro hirap din pala dito sa lupa. May kasayahan din. Hindi pala puro hirap. Pwede ka rin pala magbabad ng gano'ng katagal. Ang sarap po, kahit malamig, susulitin natin yung natitirang oras para enjoy na enjoy. At salamat po doon sa privilege na makasama ako doon sa ganung bagay. Kasi pagka ang kasama ko po nung ako'y nag-outing, ang mga kalipon ko po ay mga maglalasing din. Kami magpupuno ng tubig, tapos lalagyan namin chaser, tapos lalagyan namin ng gin. Pupunin namin yung isang jug na blue. Iinamin namin. Tapos pag kami ay may tama na, diretso kami dagat, tatagtaghulas, tapos aon huli. Tapos pagka may tama na uli, balik ulit sa dagat. So, iba na po yung aking pag-outing. Hindi na wala ng alak. Hindi, ang kasama ko na ay mga mananampalataya. Ginugulat ng Panginoon. Tsaka, pinagpapasalamat ko din yung yung treatment po sa akin. Sa family ko po, hindi ko po alam, baka parang santo naman ang tingin sa akin ako nahihiya. Hindi man po yung totaling pagkakamali pa. Pero unlike po doon sa dati kong style, ako ay nasisigawan laging ganyan. Pero ngayon hindi ko alam, siguro lagi lang akong wala. Yung treatment po sa akin ay parang yung parang VIP yung ganun pong idea. Hindi ko ako nahihiya o dahil lang ng Panginoon. Ewan ko lang. Pero pinagpapasalamat ko po yun na iba ang tingin sa akin ng aking pamilya. At pinagpapasalamat ko rin yung sulitin natin. Sa Bible School naman po, kami po ay may unity pa. Pinagpapasalamat ko pa na mga Bible student po ay nagkakabuklod-buklod pa rin. Hindi nagkakaunawaan, may time. Pero nagkakaisa pa din sa puso at isip. Mahirap nga pagka kami nang magkakasama ay hindi pa rin magkaintindihan. Kaya biyaya ng Panginoon na kami ay nagkakasundo. Sa Good Shepherd, kasundo na rin namin, biyaya po yun ng Panginoon. At nadadagdagan pa. At sana nga yung prayer nga ng mga kasama ko, sabay-sabay kaming makatapos sa school. Umauuna lang ako, hindi ko alam. Pero ang ibig sabihin ay sana lahat kami makatapos dun sa school na yun. At bahala ng Panginoon after that. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin. Pero ako hindi magpapastor. Sayang naman din sa akin. Yun po, salamat. Hindi ko sasabihin. Yun lang po, siguro I am overwhelmed lamang kaya di ko masabi ang aking gusto kong sabihin. Salamat po sa Panginoon.